No, nakakahiya po sa buong mundo. Ito po, iba-iba na po ang tawag dito, no? Okay, una po, tinawag nila itong Sea of Garbage o dagat ng basura. Ang tumawag po ng Sea of Garbage ay ito pong Associated Press at ABC News. Sa Amerika po yan. Hayagang tinawag ng mga ulat na ito ang sitwasyon na isang sea of garbage. Inilarawan nila ang kapal ng basurang lumulutang na tila naging isang malawak na karagatan ng plastic matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sabi naman po ng Reuters, ito naman po ay tinawag na river of plastic at iniulat ng mga basura ay bumara ng husto sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ang tawag naman po rito ng BBC, sa UK naman po, no, iba naman po yung tawag nila, ay tide of rubbish. Kasi iba po yung tawag nila sa basura doon, rubbish eh. O sa Tagalog ay agos ng basura. Ito po ang BBC, isa po sa pinakasikat na media sa buong mundo po, hindi lang po sa UK. Sabi po ng BBC, naglabas ng video footage ang British broadcaster na may titulong Tide of Rubbish Blankets Philippine Rivers. So video po ang nilabas ng BBC. Sikat na sikat po yan, hindi lang po sa UK, sa buong mundo po. Upang ipakita kung paano binalot at tinakpan ng makapal na basura ang ibabaw ng tubigan. Sa Channel 4 naman po, sa UK pa rin, binigyan diin na ang pagkapuno ng ilog ng basura ay paalala sa vulnerability ng Pilipinas sa mga matitinding bagyo na pinalalapan ng climate change. Ayon naman po sa Agence France Presse o AFP, workers wading through trash at Channel News Asia CNA. So, AFP at CNA pinakita sa kanilang mga ulat ang nakababahalang larawan ng mga manggagawang lumulusong. Yan po yung yung mga naglilinis. Yung nakalusong po diyan sa tubig at naglalakad sa mismong gitna ng makapal na basura upang mano-manong linisin at hanguin ng mga plastic, styrofoam at iba pang inanod na marmi. Ito naman po ang sinabi ng Gulf News, dyan naman po sa bandang gitnang silangan. Okay. Gulf News inilarawan ang insidente bilang isang truly shocking sea of trash. Yan. Itinampok. Sabi po, truly shocking ang nangyari na to sa Pilipinas. Itinampok din nila ang bulto ng operasyon kung saan daang-daang toneladang basura ang kinailangang ihatid ng mga dump truck upang tuluyang maalis ang bara sa daluyan ng tubig. Ang ganitong paglalarawan ng foreign media ay nagdulot ng malawakang atensyon na ayon sa mga lokal na eksperto at kritiko ay naglantad sa masalimuot na waste management crisis at matinding problema sa single-use plastic sa bansa. Ayan. Yan po, dyan po. So halos buong mundo po, no? Nakarating na po yung mga larawan at video nakuha po dyan sa tambak na basura sa Parañaque. Minsan pa po, ikinasikat, ang dami na pong pagsikat ng BBM administration. Mas pinag-uusapan na po yung BBM administration kaysa kay Duterte. Ang pagkakaiba lang, panay negative kay BBM. Samantalang kay Duterte, panay papuri ng foreign media, pinupuri po yung mga ginawa ni Tatay Digong, lalong-lalo na yung war on drugs. Pero dito po, ayan, sunod-sunod po. Yung pinakamalawak, dalawa po yung halos na pipicture nila, yung pinakamalawak na flood control. Buti nga, pinakamalawak na nakawan, yun po yung flood control at mapait na paalaala, no, sa environmental destruction. Ito pong nagaganap sa
dagat ng basura sa Pilipinas. Okay. Ano po ang masasabi natin dyan? Nakakahiya. Nakakahiya po kasi magmula po nung kay Tatay Digong. Tsaka, talagang nakakahiya po magtapon nung panahon ni Tatay Digong. Okay. Ito naman po yung mga pahayag, no? Kinakailangan po pantay tayo. Yan po yung nakikita ng mundo. Ito naman po ang pahayag ng pinakamagaling na pangulo ayon sa mga loyalista. ang pinaka magaling na pangulo ayon sa mga loyalista. Yan. Matapos mag-inspeksyon si BBM dyan po sa Redemptorist water channel sa Baclaran, Parañaque City, ito po ang kanyang paglalarawan dito po sa bundok o maladagat na basura pala. Unang sinabi ni BBM, sabi ni BBM, hindi ito nangyayari noon. Habang po tumatawa, diyan ka bilib kay BBM. Pinagtatawanan po ni BBM. Anak ng tinapay. Sikat na sikat tayo sa mundo. Ang reaction po ni BBM, pagtawanan yung dagat na basura diyan sa Redemptorist. Okay. Inamin ng Pangulo na ngayon lang nangyari ang ganitong kalalang insidente. Kung saan tuluyan na puno ng basura. Yan, meron po silang garbage crisis. Ngayon lang daw nangyari ito. Aminado po ang Pangulo. Bakit kaya? Bakit kaya ngayon lang po nangyayari ito? Mr. President, kasi yung baha, may nasabi na si Mr. President dyan sa baha, iba na talaga raw ang panahon ngayon. Talagang eto na ang new normal, yung nagbabaha, yan na daw ang new normal. Mr. President, aminado kayo na ngayon lang nangyayari? Hulaan ko po kung bakit po yan hindi nangyayari before. Hulaan ko po kung bakit ngayon. Eto, malabo tong hula na to, pero hula ko po, siguro may kinalaman dyan yung... Kasi, ano po ang pagkakaiba ng mga naunang administrasyon sa administrasyon ngayon? Bakit po, sabi nyo nga, aminado kayo, ngayon lang nagaganap tong mga dagat na basura? Dati po kasi gabundok na basura ang pinag-uusapan. Ito, dagat ng basura. Bakit po kaya ngayon lang? Hulaan ko po. Hindi kaya sa mga naninirahan niya sa Malacanang? Hindi po ba? Hindi kaya ang numero unong dahilan niyan ay yung nakatira sa Malacanang? Kasi yung iba pa nakatira sa Malacanang, kanyo, aminado kayo, hindi pa nagaganap yan. Wala talaga. Ito po, siyempre, laging may katwiran si di ba? Lagi pong may katwiran itong si BBM. Una po, tinuturo ni BBM na pangunahin din lang kung bakit nagkaroon ng biglang sea of trash sa Parañaque. Ay eto. Una, nagkaroon ng matinding pag-ulan. Tama! Sakit sa ulo talaga ng mga katwiran ni BBM. Kung hindi naman nagkaroon ng malaking ulan magkakaroon ba ng baha ng basura? Tatangay. Ikalawa, sirang trash trap. Nasira daw po yung trash trap, kaya naipon. Ikatlo, yan naman daw po ay galing sa ibang lugar. Tinangay lang dyan. Hay nako. At saka, ito pa,
Kaya po karatig lungsod at probinsya dahil sa baha at high tide mula sa Manila Bay. Nasisipan ni BBM yung high tide. Tanong po, Mr. Mr. President, noong unang panahon po ba, yung panahon po bago kayo ang maging presidente, wala pong high tide sa Manila Bay. Kayo na nga magpaliwanag. Kayong mga taga Manila Bay, yung mga nakatira po dyan sa Bulacan, sa Cavite, dyan po sa may malapit sa dagat. Ngayon lang po ba nagkaroon ng high tide sa Manila Bay? Hindi naman pala ano yan. Ano po solusyon ni BBM? Ha? Tawanan na lang natin yan. Ngayon lang nangyari yan. Nak ng tinapay naman. Ang solusyon po nila, tuloy-tuloy lang po. Isisi po sa, disiplina sa basura. Yan po ang solusyon ni BBM. Dalawa po. Disiplina sa basura, pero hindi niya po papatawan ng dagdag na penalty. Disiplina sa basura daw. Kayo kasi may kasalanan, mga tao, tsaka yung high tide, tsaka yung mga nasirang kung ano. Lahat na po, ang daling masira Puta, katatayo lang. Dapat ang una mong tanggalin katulad ni Vince Dizon, dapat tinatanggal mo na yan. Mr. President, lagi nasa likod mo si Vince Dizon. Dumadaldal ka, dumadaldal din sa likod mo. At ikalawa, gagawin daw pong energy ang basura. So, mawawalan po tayo ng basura dahil gagawing energy. Wala bang palakpakan dyan para kay Mr. Marcos? Ngayon, nahakot na po lahat. Wala nang problema. Alam niyo po, pagkakaiba po kay Tatay Digong tsaka kay Bibi, alam na po natin yan Pero hindi po malusolusyonan yan sa pakiusap na magkaroon naman kayo ng disiplina. Noong panahon ni Tatay Digong, halos wala na po nagtatapon dyan sa mga estero. Paano ka magtatapon? Mayat-maya may naglilinis ng estero. All of government approach, pati po barangay. Sabi nga, di ba? Ako, ito, practical lang po na suggestion sa ating mahal na Pangulo. Nagbabayad po tayo ng tupad. Nagwawalis naman po yan. Bakit po hindi na lang po talaga maglinis ng totohanang linis? No? Yung mga tupad po natin, bakit po minsanan lang po namin nakikita sa once a week o once a month lang namin nakikita yung mga tupad tapos tumpukan pa? Bakit po kaya hindi nyo nalang gawing araw-arawin na paglinisin po sila dyan sa ating Dolomite? Alam nyo po, ang susi po ni Tatay Digong, mahihiya po kayo magtapon Kasi araw-araw po, tuwing madaling araw may naglilinis na po sa Dolomite. Alam nyo po ba yun? Hindi po kusan lumilinis yung Dolomite nung panahon ni Tatay Digong. Alam po nila na showcase po yun dahil po ang Dolomite ay simbolo po na ang basurahan, dyan po kasi naiipon yung basura Yung basurahan po ay yung basura po ay pupunta po riyan. Dati pong basura ang nakikita dyan, naging pasyalan po yung Dolomite. Yan po yung simbolo ng napakagandang transformation. Mula dating basurahan, naging pasyalan. Kaya po bilang showcase ng pwedeng magbago ang isang lugar, ginagawan po yan, araw-araw po nililinis yan nung presidente po si President Duterte. Kaya po yung tao nai-inspire. Di po ba? Nai-inspire ka ngayon na maglinis kasi dating basura yan Dating basura, naging pasyalan. Dating basura, naging Dolomite Beach. Nai-inspire ka ngayong maglinis. Pati po sa mga Ilog Pasig, hindi naman po pwedeng Manila Bay kasi Manila Bay po lahat yan Sa Manila Bay po lahat ng
bagsak ng mga ilog. Lahat po ng ilog sa Kamaynilaan, ilog sa Bulacan, ilog sa Pampanga, ilog sa Cavite, papunta po yan sa Manila Bay. Kaya po, dyan po sa Manila Bay na yan, hindi lang po sapat na dililinis yung Manila Bay, walang katapusan po yung paglilinis dyan. No? Kaya po pati yung Baseco, nakita nyo naman, naging malinis po. Hindi ko na alam ngayon kung malinis pa rin yung Baseco o ano. Kasama po yan sa paglilinis ng Manila Bay. Linis po ng linis. Nauso po yung volunteerism nung panahon po ni Tatay Digong. Ganyan po kasi, hindi po siya basta, hindi po sapat na nanawagan sa tokis-tokis. Hindi po naubra yung tokis eh. Gusto nyo maging disiplinado yung tao sa pagtatapon ng basura? Maglinis po. Ipakita po ninyo, daan-libo po ang nag-volunteer dyan sa Manila Bay para maglinis. At yan po ay nakikita. Iba't ibang grupo po nung panahon ni Tatay Digong. Ang dami pong volunteer groups. Nakita ko po yung mga ROTC, instead na magmarcha lang po ng magmarcha yung mga ROTC sa mga college. Nagpupunta po riyan Sabado, Linggo. Mga ROTC po ng iba't ibang kolehiyo. Diyan po sila para may silbi yung pagte-training po nila, yung civic duty nila na maglinis po. Ang dami pong araw-araw na halos na naglilinis, marami pa rin po nakukuha. Mula po nung umalis si Tatay Digong, halos wala na tayong nakikita naglilinis dyan sa mga karagatan natin. Kaya dapat ibalik po yung paglilinis, Mr. President. Hindi po sapat na itotokis nyo lang yung mga tao na sasabihin na kasi yung mga tao walang disiplina, etc. etc. Tokis-tokis lang po yan. Nakakahiya po sa mundo. Sa totoo lang po. Nakakahiya po maging Pilipino ngayong mga panahon na to. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, panay-puri po ng ibang bansa sa atin. Yung mga amo po ng ating mga OFW, puring-puri po.